Sabi nila, kapag may sarili ka ng pera, kaya mo nang bilhin ang lahat ng gusto mo. Cellphone, damit, relo, at iba pa. Hi guys! Sumayong adlaw kaninyong tanan. Pero not so fast, mga kapuso. Dahil sa viral video na ito, nakilala namin ang 25 anyos na binata na imbes na luho ang unahin. Ang una niyang pinag-ipunan, mga kagamitan sa kanilang bahay. Marami ang naantig ang puso matapos mapanood ang unboxing video ni John Mark. Pwede na siya Kung saan makikita ang saya sa mukha ng mga magulang niya nang umupo for the first time sa malambot at komportabling sofa. Nakahiga na si akong madam. At dahil dito, marami ang nagbahagi ng kanilang kwento. Parang kami nung araw. Walang upuan, cartoon lang. Nagtitinda ako ng lutong ulam kapag tanghali. Nagtatabi ng pakaunti-unti at nakaipon ng pambili ng salaset. Best achievement sa amin yun. Naalala ko noon na first investment ko sa family is from banig to foam with lots of unan at bagong blanket. Ang saya namin that night. Yes kayo. Hello. Sit back and relax, maantig ang inyong mga puso sa hatid naming kwento. Lumaki raw si John Mark sa payak na pamumuhay. Bunso sa 6 na anak ng kanilang mga magulang na magsasaka at nagsisiksikan sa maliit na barong-barong na halos wala ring mga gamit. Ang buhay na kinalakihan ko ay sobrang hirap po. Halos wala kaming makain sa isang araw. Kinakain namin is yung kita namin sa pagsasaka tulad ng saging, kamuti. Naranasan din daw ni na John Mark na mapagkaita noon. Yung buhay namin dati, walang-wala talaga kaming TV. Nanonood pa kami sa kapitbahay namin. Pinagdadamutan pa kami. Salat man sa buhay, hindi raw ito naging hadlang para mangarap si John Mark na maiahon ang pamilya sa hirap. Naging working student ako when I was in grade 8 kasi kinuha ako ng aking teachers. 4 na taon akong nagtatrabaho sa school. Halos kilala na nga ako ng mga estudyante doon. Hanggang sa pagtungtong niya sa kolehiyo, iginapang siya ng mga magulang. So every exam is umiiyak ako kasi wala kaming pangbayad. Kaya si nanay naisipan niyang umutang ng umutang hanggang lumaki na yung utang namin. Kaming magtiayon, pag-intra sa pagbayad na sa first year, first sem, nangitag yun may kwarta na nanantomi. Niya nanantomi nga para lang yun siya maka-eskwela. At sa pagsisikap ni John Mark sa pag-aaral, nabigyan siya ng scholarship ng paaralan. Nag-apply po ako as scholar sa aming school tapos nakuha po ako. Pagka second year, binayaran namin yung utang ng first year. Mahirap man ang naging paglalakbay niya patungo sa kanyang diploma na pagtagumpayan niyang makatapos ng BSBA Financial Management noong 2024. Mahalaga yung financial literacy kasi lumaki ako sa hirap. Walang-wala talaga. Malayo pa, pero malayo na. Ang tunay na laban daw, nagsimula paglabas niya ng eskwelahan nang saluhin niya ang responsibilidad bilang breadwinner. Nung bumukod yung mga kapatid ko, nag-asawa na sila, hindi na sila masyadong nakakatulong sa mga magulang ko. Medyo nasaktan ako at that part. Pero sa ngayon naman po, okay naman po kami ng mga kapatid ko. Ayaw mang iwan ang mga magulang, pinili niyang makipagsapalaran sa Davao para sa mas maraming oportunidad. Nakahinga man ng maluwag nang matanggap sa unang trabaho bilang office staff sa accounting department ang isang kumpanya. Makalipas lang ang isang buwan, muli siyang sinubok ng panahon. Sadly, umabot lang ako ng 1 month, nag-close yung company. Nagdesisyon si John Mark na hindi muna umuwi para maghanap ng ibang trabaho. Ang problema, hindi siya pinalad sa kanyang pinag-aapalayan na trabaho sa call center. At umuwi ng kanilang probinsya nang walang laman ang bulsa. Nahiya talaga ako sa mga magulang ko kasi ni piso wala akong maibigay sa kanila. Sa kanyang pagbabalik, naisipan niyang ikwento sa social media ang istorya ng kanyang buhay.
Ang hindi niya alam, magbubukas pala ito ng pinto ng pag-asa para sa kanilang pamilya. Napasabi talaga ako at that time na, wala, ang dami palang nakaka-relate ng ganitong buhay. Kaya pinagpatuloy ko, share lang po ako ng share kung anong buhay namin. Tapos, ang dami na palang nanonood sa akin. Nagulat na lang po ako. Hi guys! Sumayong adlaw kaninyong tanan! Dito na nagsimulang maging content creator si John Mark at ang content niya, ano pa nga ba, kundi ang tungkol sa buhay ng kanilang pamilya. At sumatong chef for today's video, si Tatay yun no, all-time favorite yun niyang sinabawang isda. Mula sa simpleng gawain nila sa probinsya, pagpapakita ng pagmamahal sa loob ng tahanan, hanggang sa unti-unting pagpapaganda, nagtagpi-tagpi nilang tirahan. Ang kwarto nila, may kama na. Dito naman sa sala, napalitan na ang nasirang TV nila. Usually, yung notification ko, hindi lang siya umaabot ng 99 plus. Nasya-shock ako kasi umabot na pala ng 12 million yung views. Tapos ang dami nang nagme-message sa akin. Na-overwhelm ako kasi laking tulong na yun para sa amin. Kasabay ng pamamayagpag sa social media, muli siyang nag-apply sa iba't ibang kumpanya. Yung mga pinagdadasal ko is times 3 pa lang ibibigyan niya sa akin. Mag-2 years na po ako sa aking pinagtatrabahuan niya yun. Dahil malayo ang pinagtatrabahuan, isang beses sa isang linggo lang kung umuwi si John Mark. Mahirap man, maliit na bagay raw para mabigyan ng magandang buhay ang magulang. Sa ngayon, hindi ko pa pinipili yung sarili ko. Kailangan kong i-priority yung mga magulang ko kasi yung mga magulang ko is matanda na. Ay, dako kay daghan po siya natabangan. Kay naama siya gihatag sa Ginoo, grasya. Butan kayo si John Mark. Hi guys! Sumayong adlaw kaninyong tanan. Ang sipag at determinasyon ni John Mark sa trabaho, nakita naman daw ng kanyang boss. Pinagigihan ko talaga yung pagtatrabaho ko kasi gusto kong ipakita sa boss ko na worth it akong i-promote. Noong December, naging Employee of the Year ako. Tapos, nagulat na lang ako nitong February is nag-chat siya sa GC na promoted daw ako as accounting manager. At isa raw sa mga unang katas ng kanyang sahod, ang pagpapaganda ng kanilang bahay. Ang dami namin napundar sa bahay namin ngayon. May ref na kami, TV, tapos electric fan, tapos meron na din kaming washing machine. At sobrang thank you namin kasi meron na din kaming sofa. Ang pagkakaroon ng araw ng pinakauna nilang sofa, hindi raw para sa sarili, kundi para sa ina at ama na dahil sa katandaan, hirap na raw umupo at tumayo mula sa sahig. Ang sofa namin, sobrang value talaga sa amin kasi lumaki kami sa hirap na sa sahig lang kumakain, sa sahig lang umuupo. So ngayon, sila nanay at tatay, mas komportable na. Yung sofa namin, sa totoo lang, hindi naman talaga sa akin. Pero super thankful ako kasi binigyan ako ng isa sa mga followers ko. Kaya pati ang mga magulang ni John Mark, wala nang araw katumbas ang saya nang dumating ang malaking kahon ng sofa sa kanilang munting bahay. Kasi at that time, nasa Cagayan pa talaga ako. Nagulat na lang sila dito sa bahay na may dumating na malaking box, as in sobrang bigat. Manggani ko kakuyawan, manggani ko kadako, kaingon ko bumba. Nanawag dahin ko niya, pag abot dire, dako kayong pakid. Di na yung kung nabugat, magkain niyo niya. Di na yun, gipadala na. Gikan sa Cebu. Ay, salamat, di na ni bumba. Hindi lang yan, dahil ang mga blessing na kanilang natatanggap, kanila ring isineshare sa kapwa. Bukas na nga raw ang pinto ng kanilang tahanan para sa mga kapitbahay. Mga bata, ali, pasok kayo. Kasi sabi nga nila, mas ibe-bless tayo ni Lord kung hindi tayo madamot na tao. That's why nagsishare talaga ako. Ayaw kong pagsarahan yung mga bata ng pintuan kasi alam ko yung pakiramdam kung paano pagsarahan ng pintuan. Ika nga, pay it forward mga kapuso. Ngayong araw, narito na naman ang mga kapitbahay ni na John Mark para makinuod ng TV. Ang hindi nila alam, hello mga bata, nagulat pa kayo? Kamusta na ang panunood? O bago nyo ituloy ang panunood ng TV, may sorpresa ang good news para sa pamilya ni na John Mark. Ang munting regalo ng good news para sa unti-unting pagbuo ng inyong dream house, Tay. ang matagal na raw na request ni Nanay Anastasia na air fryer para sa mga mamantikang pagkain bawal na sa kanila. Salamat. Salamat! Ang sukatadang tunay na yaman, hindi nakabase sa malaking mansyon at sa mamahaling muebles o gamit, kundi sa lawak ng espasyo sa ating tahanan
para sa pagmamahal at pagbibigay kasiyahan sa pamilya, pati na Mga bata, ali, pasok kayo. sa kapwa.